O, minsan, may kamukha mo nga si ano eh. Si Lance, di ba, Rani? Si Lance. Sharas. Ayan, kayo, may plano kayo gumawa ng single? You have to remember, OPM Hitmen yung ginamanage ng Echo Jam. We still have our own individual careers, and each of us, meron kaming sarili-sarili naming record deals. Like for myself, I just signed up with Poly East, and we're working on a new song. I'm sure these gentlemen have their own too. So, but as OPM Hitmen, we will leave it with Echo Jam kung kanino sila makikipag-deal na recording company para magawa yung project for OPM Hitmen as a group. So, si Rani, Alam nyo, yung kahit na dumaan yung mga panay, ako personally, hindi ako huminto magsulat ng kanta. Sa totoo lang, maniwala ko hindi. After more than 1,000 songs, hindi ko na alam kung ilan yung nagawa ko. Yung huling bilang ko ng 1,000 plus was 5 years ago. Itong dalawang kasama ko ang talagang pinakamalapit sa akin, on and off the stage. Sobrang kilala ko sila in and out eh. Kaya alam ko yung mga kantang talagang para sa amin. So, of course, ang maganda rin sinabi kanina na wait and see. Kaya wait and see kasi what we love about Echo Jam is it's a collaborative thing. Usually, it's a one-way thing kung sinabi ng management. Sumusunod lang. Siyempre, this is not our first barbecue. Hindi naman kami bago. So, maganda yung exchange namin ng ideas. We listen to our ideas and then we develop it. Of course, aside from yung concerts, it is our desire kami maglabas ng isang ultimate OPM album. Kasi bihira dito sa ating industry, even in the world, kung saan tatlong individual ay nagkakaisa. Wala kaming problema sa billing, wala kaming ego, lahat ng ego namin tinapon na namin sa labas. At totoo niya, maniwala kayo. Makikita niyo naman, kaya kailangan kayo manood ng show namin. Pag yung isa kumakita sa amin, talaga kami punong-puno ng ligaya. Believe, at talagang at kami nagbabackup, kaya walang umi-exit ng stage. So, expect, 100% sure, Echo Jam will support us, will come out with the ultimate OPM album. Wow. We want to come out in vinyl form, and every form you can imagine, and all original and all distinctly OPM Hitmen sound that we are developing now. Before I answer your question, I'd like to greet my good friend, belated happy birthday to Mel Manabaco. Happy birthday to you! Pati si Gretch. Gusto ko rin ilagdag, yung ibang mga kakilala ko nag-iiba yung mga itsura. Wala kang kakilala ko si Mel na itsura. Yes, alam nyo, swerte kami. Kita nyo naman, umulan papunta rito, galing Laguna, medyo malayo, pero sabi nga ni Rani, swerte. Yung blessing, so blessing. Number one is, of course, yung magiging under kami ng Echo Jam, kay May, of course, si kaya Echo Jam, kasi Echo yung pangalan. So lucky, kaming tatlo, OPM Hitmen, meron kaming Rani Raimundo na parang umaagos yung mga compositions. Yung iba nagkandahirap maghanap ng materials. Si Rani naman, napakadami. Ang Sinama na namin. Pinag-usapan namin kanina, a few minutes ago, na meron kaming gagawing recording. Sabi nga ni Echo, wait and see, no? It's a surprise for everyone. Sobrang surprise. Sobrang. Ako mismo, excited ako kasi maganda yung concept. And yun, may konting, kumbaga may mystery, no? Kung ano man yung gagawin namin. Saka, kagabi, we had a show last night at Bar 9. Nagpasalamat kami na pumunta ang Echo Jam, nakita nila yung aming
what you call this, yung samahan, ibang ano naman yan, bilang isang OPM, no? Hitman, OPM Hitman. Yeah. Gusto kong i-add about yung show namin last night. Very interesting kasi in-expect namin. Siyempre yung mga fans namin dati, mga Koreala, di ba? Ngayon, mga nanay na ng Koreala. Pero nakakagulat kasi makikita mo kung gaano kalawak yung reach ng OPM. Not kami per se, but the OPM music, nakakagulat makakita kami ng millennial at Gen Z singing along and dancing. Tinitignan namin yung bibig, alam nila yung mga words eh. True. So Kasi siguro, pumutuktok pa kayo sa radyo eh, di ba? tsaka siyempre, yung mga magulang nila siguro pinatutulog sa bahay. So nakakatuwa kasi may nagsabi na patay na daw ang OPM. Hindi ako naniniwala dyan eh. Kailangan bigyan ng pagkakataon, marinig. So sana yung ating mga radyo ay kung bumabalik ang radio, ano? Sa puno-una, sana mawala na yung payola na yan. Ha? O ano yung dapat parinig, iparinig na. May payola eh. meron pa rin. Sponsorship. Ang mas magandang term, song sponsors. Ang ano ha? Sponsorship. O, pero kami, we are not finished, no? We are far from over. Nag-warm up pa lang kami. Pero kawawa yung mga bagong mga bata. No? Eh kung wala silang bala, hindi sila mapapatuto. It's an injustice. So it is my plea to all the radio stations. Bigyan niyo ng chance sa marinig yung mga bagong manlilikha natin. At syempre, huwag nyo rin kami kalimutan patutugin. Ipatay natin yung playing field. Lagi pa lang kayo tumutugtog kaya Dalawang tanong lang, nyo. ha? Last question na. Sa mga, kasi di ba nagko-compose ka ng kanta? Sa mga bagong singers, tsaka hindi nagko-compose. Sino gusto mong i-compose at sino hinahangaan yung bilib kayo na magaling kumanta? Sa bago? Yung sa generation ngayon, hindi panahon nyo, Charas. Wow. Naku, alam mo, Wow. Sabi yung mga pangalan ng mga bago. Pero alam mo, pag nakita ko, sa dami ng artist ngayon, matatawagin niyo na yung mga matatanda. Talagang bago Sa daming bago talaga. Minsan katabi namin, hindi namin alam siyang pala yun. Pero ang daming magaling. Ang daming magaling talaga. Ang kailangan lang talaga, ang advice namin sa kanila, hanapin nila yung totoo nilang boses. Hindi yung, ito yung sikat ngayon, lahat sila, gagayahin nila yung boses at hindi. No? So ngayon, pag narinig mo, isipin mo kung sino. Samantala dati, unang alam mo na kagad, si Richard eh. Pag narinig mo na yung ano, gabi, intro pa lang, hinahalin. Siyempre siya yun. Ngayon, parang ang galing, kaya sino ba to? So I hope they become brave and become original. It's the only way para manatili sila. They may not hit it right away at the top, but time, because of originality, maaalala sila parang araw. Si Chad tsaka si Richard, meron ba kayong kilala sa mga bagong singers na yan? Ang narinig ko, Richard, at saka si Richard. Dalawa na ba ako? Richard Chan. Richard Chad! Ayun. Inulit ko. Nagulat ako eh. Dumoble lang eh. Sa bago, ang daming artist. And it's so difficult. Even ako nagsisimula na rin ako magsulat ngayon. Ang hirap kasi, lahat ng mga bago ngayon, hindi mo pwede basta bigyan ng kanta eh. Kasi sila mismo gumagawa ng kanta nila. Part yun yata ng pagle-level up ng industry. Hindi katulad nung time dati na umaasa ka sa composers na mag-supply sa'yo ng mga kanta. Ngayon, nagle-level up na siya. Yung mga artists mismo gumagawa na ng mga kanta nila. So it's difficult. Pero sa dami ng mga artists ngayon, tama yung sinabi ni Rani, kailangan maging original. And first and foremost, maliban sa pagiging original, kailangan ipasok pa rin nila sa puso nila yung pagiging Pilipino. And keep it true, na Pinoy tayo. Dahil eventually, pag alis mo ng bansa, at daladala mo image pa rin ng mga taga ron, iba yung dating eh. Unlike pag pumunta ka doon, tapos ang daladala mo, Pilipinas, tunog ng OPM, tunog ng itsurang OPM, tunog OPM, iba yung dating. Daladala mo yung bansa sa'yo, and it adds a little flavor ng pagka-patriotic. So, iba yung dating doon. To answer your question, sa dami ng mga artists, kahit sino na siguro